Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang 5 naunang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na ang una na si Lodi Juanito Jr. Veloces, Lodi J. Zamazumo Jr., Lodi Charleston, Lodi Ramil Portilano, Lodi Yepskay Anor, Lodi Joshua Zulueta, Lodi Jason Aquino, Lodi Gov Peter, Lodi Roseller Tamangday, Lodi Mart Henrik Paul Imolaga Larga, Lodi Ains Gaon, Lodi Wayne Mondreno. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-68 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang mga sa paligid na napuno ng makapal na usok dahil sa kanilang naging matinding laban. Makikita ang mga bato na nagkalat sa paligid, tanda ng tindi ng kanilang banggaan. Ang dating tahimik na lugar ay tila naging isang maliit na larangan ng digmaan. Sa di kalayuan, makikita ang mga taong nagtipon-tipon, nakatayo sa gilid habang mariing pinapanood ang nangyayari. Napasabi pa ang mga ito na ano ba ang nangyayari. Napahawak ito sa baba na napasabi na narinig ko may mga martial artists na naglalaban sa loob. Napasalubong ang kilay ng katabi nito na may gulat sa mukha na napasabi na ano. Malalim na ang paghinga ni Yanhua habang nakatitig siya sa ating bida, ramdam ang bigat ng laban at ang kirot na dumadaloy sa kanyang katawan. Sa loob ng kanyang isipan ay hindi niya maiwasang magulat at magalit sa nangyari. Bulong niya sa sarili na hindi ko inakalang mapapa-atres ako ng suntok ng bastardong yun. Habang mahigpit pa ring nakatikom ang kamao ng ating bida, marahang bumigat ang kanyang aura at makikita sa kanyang mukha ang matinding determinasyon. Tumingin siya ng diretso kay Yanhua, walang bahid ng takot sa kanyang mga mata. Sa malamig ngunit matatag na tinig ay sinabi niya, "Sige, seryosohan na ito." Napakunot naman ang noo ni Yanhua. Ang mga mata ay matalim at seryosong nakatingin sa ating bida, ramdam ang bigat ng kanyang emosyon. At ilang sandali pa, muli na namang sumugod si Yanhua, itinikom ng mahigpit ang kamao habang sumisigaw ng may galit at determinasyon. Nagpakawala ng suntok si Yanhua patungo sa ating bida, mabilis at puno ng puwersa. Ngunit sa tamang timing at bilis, malakas namang pinatamaan ng ating bida ang braso nito. Dahil sa tama, agad na lumihis at nawala ng direksyon ang suntok ni Yanhua, ramdam ang puwersa at epekto sa bawat galaw ng kanyang katawan. Tumama ang suntok ni Yanhua sa hangin, at kitang-kita ang malakas na puwersa na nagmula rito na tumama sa lupa. Sa sandaling yun, isang malakas na pagsabog ang sumabog, na nagdulot ng alon ng alikabok at debris na pumuno sa paligid. Napaungol si Yanhua, halata ang pagkabigla, habang napatingin siya sa ating bida, ang mga mata ay puno ng galit. Samantala, nakatingin din sa kanya ang ating bida ng matalim, ang titig ay punong-puno ng determinasyon, kalmado ngunit hindi matitinag, na nagpapahiwatig na handa siyang ipakita ang kanyang kakayahan sa bawat galaw. Mula sa likod, malakas na winasiwas ni Yanhua ang kanyang kamay patungo sa ating bida. Bawat galaw ay puno ng puwersa at determinasyon. Ngunit mabilis at maingat na nagawa ng ating bida na maiwasan ang tama, bahagyang ibinaba ang katawan at iniiwas ang direksyon ng galaw. Mula sa pagkababa ng katawan, malakas na nag-ipon ng puwersa sa kamao ang ating bida, bawat kalamnan ay tense at handang ilabas ang buong lakas sa tamang sandali. Mariin siyang nakatingin kay Yanhua, ang titig ay matalim. Malakas itong tumama kay Yanhua, kahit na pinag-cross niya ang kanyang mga kamay sa harap niya bilang depensa. Kitang-kita sa bawat galaw ang puwersa ng tama, ang hangin mismo ay tila ginalaw at sumabog sa paligid, nagpapakita ng tindi at bigat ng impact. Nagulat si Yanhua sa nangyari, at sa lakas ng tama ay napataas siya sa ere, ang katawan ay tila humiwalay sa lupa sa biglaang impact. Habang nasa ere, umuungol siya ng sakit, halata sa bawat tunog at galaw ang matinding puwersa na tumama sa kanya. Mula sa malayo, makikita ang pagbagsak ni Yanhua sa lupa. Ang katawan ay bumagsak ng malakas at walang kontrol. Sa bawat dampi ng kanyang pagbagsak, ang paligid ay napuno ng makapal na usok at alikabok, na unti-unting pumapalibot sa buong lugar at nagpapalabo sa tanawin. Seryoso naman siyang pinagmamasdan ng ating bida, ang mga mata ay matalim at nakatutok sa bawat galaw ni Yanhua, sinusuri ang reaksyon at posibleng susunod na hakbang. Dahan-daang tumatayo si Yanhua, bawat galaw ay mabagal ngunit puno ng puwersa, habang nakatingin sa ating bida na may halong galit at sakit sa mukha.
Nakatingin siya dito at napasabi ang ating bida sa isip na kung ibang tao lang ito, patay na sila sa atake ko kanina pa. Makikita ang pagkainis sa mukha ni Yanhua habang nakatingin sa ating bida, ang mga kilay ay nakakunot, ang mga mata ay kumikislap sa galit, at bahagyang nakabuka ang bibig sa inis at frustration. Muli itong sumugod sa kanya, dala ang isang madilim na ekspresyon sa mukha, ang mga mata ay kumikislap sa galit at determinasyon, at halata ang bigat ng emosyon na bumabalot sa bawat galaw. Kasabay ng mabilis nitong paglusob, sinasabi niya ng mariin, na hindi pa ito tapos. Agad namang naghanda ang ating bida, muling itinaas ang kanyang kamay. Ang kanyang posture ay matatag at balanse, handang harapin ang mabilis at agresibong paglusob ni Yanhua. Tumalon sa ere si Yanhua, ang katawan ay nakataas at nakatuon sa paghatid ng suntok patungo sa ating bida. Ang bawat galaw niya ay puno ng agresyon at determinasyon. Bigla namang nawala sa unahan niya ang ating bida, para bang isang anino ang biglang naglaho sa kanyang paningin. Ang galaw ay mabilis at hindi inaasahan, na nagdulot ng kaunting pagkagulat sa mukha ni Yanhua. At sa isang mabilis at eksaktong galaw ng ating bida, tinamaan niya si Yanhua sa mukha, at kitang-kita ang pagtalsik ng dugo mula sa bunganga nito. Ang impact ng tama ay malakas at walang palya. Ramdam sa bawat galaw ng kalaban ang puwersa at bilis ng suntok. Pagkatapos noon, binigyan pa niya si Yanhua ng malakas na suntok sa katawan, at kitang-kita ang marka ng kamao sa balat ng kalaban. Sinundan pa niya ito ng isa pang suntok sa katawan. Mabilis at tumpak, na parang sunod-sunod na hampas na walang puwang para sa depensa. Ilang sandali pa, pinaulanan niya si Yanhua ng suntok sa buong katawan, bawat tama ay mabilis, tumpak, at puno ng puwersa. Kitang-kita ang epekto sa katawan ng kalaban, ang bawat suntok ay nagdudulot ng pag-uga ng katawan, pagtalsik ng alikabok at kaunting dugo, at malinaw na ramdam ang lakas ng tama. Sa bawat kalamnan at balikat, habang umatras si Yanhua, at ang dugo mula sa kanyang bibig ay nagtatalsikan sa paligid, makikita na nakatingin siya sa ating bida, ang mga mata ay kumikislap sa galit at determinasyon. Sa kabila ng sakit at pinsala, pinipilit niyang buuin ang lakas upang gumawa ng suntok, handang ipagpatuloy ang laban. Hinarang ng ating bida ang ginawang suntok ni Yanhua, mabilis at matindi ang galaw, at kitang-kita sa hangin ang impact ng tama. At ilang sandali pa, hinawakan ng ating bida ang kamao ni Yanhua at pinilipit. Dahilan upang napangiwi ang mukha ng kalaban sa sakit at pagkabigla. Halata sa ekspresyon ni Yanhua ang kirot at galit. Napasigaw naman si Yanhua sa sakit ng binali ng ating bida ang braso niya, halata sa tunog at galaw ang tindi ng pinsala. Agad itong dumistansya sa ating bida, hawak ang nabaling braso, ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng sakit. At ilang sandali pa, tumingin si Yanhua sa gilid, ang mga mata ay mabilis na tumingin sa paligid, ramdam ang alerto at tensyon sa bawat galaw. Nakatingin naman ang ating bida kay Yanhua ng matalim. Halata sa kanyang ekspresyon na sinusuri niya ang bawat kilos ng kalaban, ang direksyon ng katawan, ang galaw ng kamay, at ang puwersa ng bawat hakbang, habang handa siyang tumugon sa tamang sandali. Biglang sumugod si Yanhua sa maglola na nakatayo sa gilid, ang galaw ay mabilis at puno ng agresyon, ramdam ang galit at desperasyon sa bawat hakbang. Ngunit agad na naalerto ang ating bida, ang katawan ay tumayo ng matatag at ang titig ay matalim. Nakatutok sa galaw ni Yanhua. Nagulat ang maglola nang makita nila na aatakihin sila ni Yanhua, ang mga mata ay lumaki sa takot, at ang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang pilit nilang iniisip kung paano makakaiwas. Ngunit sa mabilis na galaw ng ating bida, agad niyang naharang si Yanhua, at sa susunod na saglit ay mabilis siyang tinuhad. Ang tama ay puno ng lakas at determinasyon, ramdam ang impact sa hangin. Sa lakas ng tama, makikita ang pagbagsak ni Yanhua sa lupa, ang katawan ay bumagsak ng malakas at walang kontrol. Agad na napuno ang paligid ng makapal na usok at alikabok, na unti-unting pumapalibot sa buong silid at nagpapalabo sa tanawin. Habang nakahandusay sa sahig si Yanhua at nakasandal sa pader, makikitang pinagmamasdan siya ng mga tao sa labas. Nagulat si Yanhua habang nilapitan siya ng ating bida, ang mga mata ay lumaki sa gulat at bahagyang kumikislap sa takot at pagtataka. Sinabi ng ating bida sa kanya na sinabi ko na sa iyo. Di ba, mukha kang mas walang kwenta. Tingnan mo na lang ang balak mong gawin ngayon.
Napatingin si Yanhua sa mga tao habang sinasabi ng mga ito sa kanya na hindi ba yan si Yanhua mula sa Heavenly Blade Sect? Dagdag pa ng mga ito na si Yanhua, binubugbog ng ganyan. Nainis naman si Yanhua nang marinig niya ang sinasabi ng mga ito sa kanya, halata sa ekspresyon ang paglaki ng kanyang mga mata, pagkakunot ng noo, at bahagyang pagngisi ng galit. Mabilis siyang sumugod sa kanila, ang galaw ay puno ng galit at determinasyon. Habang sinasabi ng mariin, itikom niyo ang mga lintik na mga bibig ninyo. Nagulat ang mga tao sa biglang pagsugod ni Yanhua sa kanila. Ang mga mata ay lumaki sa takot, ang mga kamay ay bahagyang nanginginig, at ang katawan ay bahagyang umatras sa biglaang banta. Mula sa ere, makikita ang kamao ni Yanhua na sinuntok, mabilis at puno ng puwersa, nakatuon sa target. Sa mabilis na galaw, agad na sinalo ng ating bida ang kamao ni Yanhua, ang braso ay tinanggap ng may kontrol at husay. Naikinagulat naman ito na napalaki ng mata na napatingin sa kanya. Makikita ang malakas na pagpigil niya, habang ang hangin sa paligid ay tila humihigpit at lumalakas sa lakas ng impact. Tahimik lang ang ating bida habang sinalo niya ang kamao ni Yanhua, ang posture at galaw ay punong-puno ng kontrol at kalmadong determinasyon. Halata ang husay at konsentrasyon sa bawat kilos, na tila sinasala ang bawat galaw ng kalaban bago pa man tuluyang makaapekto sa kanya. Samantala, nagtataka si Yanhua, ang mga mata ay kumikislap sa pagkalito. Sinabi ng ating bida sa kanya na talagang wala kang kwenta. Napalaki ng mata si Yanhua sa kanyang narinig, halata ang gulat at hindi makapaniwala sa sinabi ng ating bida. Ang kanyang mga kilay ay tumindig, at bahagyang bamuka ang bibig sa pagtataka at frustration, habang ang katawan ay bahagyang natigilan sa biglaang epekto. Bahagyang ibinababa ng ating bida ang kanyang katawan, ang mga tuhod at balikat ay nakatungo ng maayos. Habang handa siyang umatake kay Yanhua, isang malakas na siko ang pinatama ng ating bida kay Yanhua, at sa tindi ng tama, ikinaangat ng katawan nito sa ere. Habang nasa ere si Yanhua, naghanda naman siya ng isang matinding suntok. At nang tumama ang suntok ng ating bida, agad na tumalsik si Yanhua sa malayo, ang katawan ay umatras at parang naglaho sa lakas ng tama. Kitang-kita sa hangin ang impact, ang puwersa ay nagdulot ng alon ng hangin, at ang paligid ay napuno ng alikabok. Mula sa malayo, kitang-kita ang usok na unti-unting umangat sa ere, paikat at dahan-daang kumakalat sa paligid, ang makapal na alikabok at debris mula sa nagkalat na ay sumasabay sa galaw ng hangin. Makikita ang anino ng ating bida, matatag at matalim ang postura, habang ang daan sa pagitan ng ay napuno ng makapal na usok kung saan tumalsik si Yanhua. Makikita ang mga tao na nanonood sa kanila, ang mga mata ay nakatuon sa labanan, punong-puno ng takot, pagtataka, at pagkasabik. Napalingon naman ang ating bida sa kanila. Matalim ang titig at kalmado ang ekspresyon, habang sinusuri ang reaksyon ng mga nanonood. Bahagyang napaatras naman ang mga ito sa gulat, ang mga mata ay lumaki, habang ramdam ang bigat ng presensya at titig ng ating bida. At pagkatapos sinigaw ng ating bida sa kanila na ang Heavenly Blade Sect na naglabas ng pinuno ng alyansa ay nagpadala ng mga tagapagmana sa iba't ibang bahagi ng Central Plains, nagpapalakas ng puwersa at nang aagaw ng mga lokal na interes. Binabalaan ko sila ng malinaw. Dagdag pa niya habang ang katawan ni Yanhua ay nakahandusay sa sahig na kung mamaliitin niyo ang mundo ng martial arts, tiyak na pagbabayaran niyo ito. Sinabi pa niya habang makikita ang maglola na ang taong yun ay pumunta rito para alamin ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang apo, na disipulo ng dakilang pamilyang Huyan. Pero hindi man lang niya nakita ang pinuno ng alyansa. Nagbulungan ang mga tao habang malakas pang sinabi ng ating bida na para kanino ba nagtatrabaho ang pinuno ng alyansa. Para ba sa Heavenly Blade Sect? Sinigaw pa niya sa mga tao sa paligid na humarap ako ngayong araw para ipaalam sa Miriam Alliance at sa Heavenly Blade Sect na ang katarungan ay buhay pa rin sa Jianghu. At pagkatapos nilapitan siya ng dalagita at tinanong na pakiusap, sabihin niyo sa amin ang inyong dakilang pangalan, Ginoong Tagapagligtas. Napatingin naman sa kanya ang ating bida. Napapikit na lang ang ating bida habang humihinga ng malalim. At ilang sandali pa, malakas na tumalon ang ating bida sa ere, abang tahimik siyang nananatiling hindi nagsasalita. Pinagmamasdan siya ng babae habang tumatalon ang ating bida sa mga bubong ng mga Sinabi naman ng ating bida sa isip na ang dahilan kung bakit ako humarap ngayong araw ay hindi lang para iligtas sina Mei Niang at Huyan Shusheng.
kundi para lumikha ng isang bayani, na masayang pinagmamasdan siya ng maglola habang papalayo. Dagdag pa niya na makikita na tumatalon sa mga bubungan na at tahimik akong magpapalakas, at kung kakailanganin, gagawin ko yon bilang itong hindi kilalang mandirigma. Dagdag pa niya habang nasa ere na kung ang mga kaaway ay magtutuon ng pansin sa hindi kilalang mandirigmang ito. Kung ganoon, ako, si Biliduan, ay makakapagpalakas ng hindi nila nalalaman. Mula sa ere, sa ilalim ng malaking buwan, bigla siyang nawala, na para bang isang anino ang naglaho sa hangin. Sinabi naman ng kasamang asasin na babae ni number 7 na nakatakas siya sa akin. Sinabi naman sa kanya ni number 7 na hindi mo ba siya sadyang hinayaang makaalis. Napapikit ito na sumagot sa kanya na salamat sa mataas na pagtingin sa kakayahan ko. Pero, nakakahiyaman, kahit na ginawa ko na ang lahat, nakatakas pa rin siya. Napatingin naman ng tahimik sa kanya si number 7. At pagkatapos tumingin sa malayo habang sinasabi pa na kung ganoon, ang taong yon ay isang master. Sumagot ito na hindi. Dagdag pa niya na makikita ang kanilang anino na isa siyang master sa mga master. Ngayon ko lang nakita ang ganoong uri ng martial art sa buong buhay ko. At lumipat ang eksena sa lalaking napasuntok sa lamesa. Ito pala ay si Sima Tian na naiinis na sinabi na sino ba talaga ang bastardong yon. Makikita sa likod nito si Gal Zariang habang may gulat sa mukha ng lalaking nasa unahan niyang tumugon na hindi pa namin siya nakikita dati. Napatayo sa galit si Sima Tian at sinabi na sinasabi mo ba sa akin na may isang master na bigla na lang nahulog mula sa langit. Dagdag pa niya sa mga ito na hanapin niyo siya agad. Ngayon din, at pagkatapos makikita ang mga ito na tahimik na lumabas ng silid. Nagulat naman ito nang biglang sinabi ni Sima Tian na advisor Gal. Manatili ka muna sandali. Nagulat naman ito sa kanyang narinig. Makikita ang labas ng silid na sinabi ni Sima Tian na kumusta ang takbo ng mga bagay-bagay ngayon. Gumalang na sumagot sa kanya si Gal Zariang na kontrolado pa. Nakangisi sa kanya si Sima Tian na sinabi niya na tumatanda ka na rin pala, ano? Tumugon sa kanya ito na opo, sir. Nakapikit si Sima Tian na sinabi sa kanyang isip na isa ka na lang retirado, walang kapangyarihan. At mabagal na advisor, wala nang iba pa. Tumingin ito ng matalim at sinabi pa na siya nga pala, may hinala ka ba kung sino ang taong ito? Kumusta si Baek Pyo? Hindi ba't nagsara na ang kanyang tavern at naglaho na kamakailan? Nagulat naman si Gal Zariang sa kanyang narinig. At dito na po nagtatapos ang ika-68 kabanata. Ika-69 na kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang Miriam Alliance, ang malawak at mariingal na punong himpilan ng samahan ng mga sekta at mandirigma sa Jianghu. Nakatingin ng matalim si Sima Tian habang sinasabi na paano naman si Baek Pyo. Hindi ba't nagsara na siya ng tavern at naglaho kamakailan lang? Nagulat naman si Gal Zariang sa kanyang narinig at biglang natahimik. At naiisip niya si Baek Pyo habang sinasabi na sa una, akala ko rin ay si Baek Pyo yun, pero isa siyang swordsman. Siyempre, magaling ang kanyang sining sa pakikipaglaban, pero hindi niya kayang daijin si Yanhua. Nagtatakang nakatingin pa sa kanya si Sima Tian na sinabi pa ni Gal Zariang na hindi, sa tingin ko ay hindi. Nakapikit pa niyang sinabi na narinig ko na napatay si Yanhua gamit lang ang mga kamay. Ang Baek Pyo na kilala ko ay gumagamit ng swordsmanship, at kailanman ay hindi siya gumamit ng mga fist technique. Napahawak sa baba si Sima Tian at nakapikit na sinabi na totoo yan. Kung ganoon, sino kaya ito? Tumugon sa kanya si Gal Zariang na sa tingin ko ay baka galing ito sa dakilang pamilyang Huyan. Napatingin sa kanya si Sima Tian at sinabi na iniisip mo na ang salarin ay mula sa pamilyang Huyan dahil sa alitan ni Yanhua sa kanila. Sinagot siya ni Gal Zariang na isa yun sa mga dahilan, pero hayagang idineklara ni Yanhua na gusto niyang patayin ang mga disipulo ng dakilang pamilyang Huyan. At balita ay sinubukan niyang dakpin at harasin ang lola at kapatid ni Huyan Zhu. Napatingin sa kanya si Sima Tian na sinabi na nangyari ba talaga ang mga bagay na yon. Tumugon sa kanya ito na oo, ako mismo ang kumuha ng mga pahayag mula sa mga nakasaksi nito. Napatingin ng seryoso ito na napapaisip. At napabulong sa kanyang sarili si Gal Zariang na maaari itong maging isang hakbang para maging mapagmatsyag si Sima Tian, pero ang pagpapakita lang ng kahinaan ay maaari ring magdulot ng hinala.
Dagdag pa niya na mas magiging natural ang pagpapakita ng ganitong antas ng galing. At pagkatapos sinabi sa kanya ni Sima Tian na mabuti, ibinibigay ko sa iyo ang buong awtoridad sa investigasyon. Bumuo ka ng grupo at hanapin ang salarin. Masayang sumagot naman sa kanya si Galzariang na talaga. Ngumisi rin si Sima Tian na nakapikit na sinabi niya na hindi kita pwedeng hayaan na gumawa lang ng mga maliliit na gawain dito habang buhay. Ngayon, sige na at ipakita mo ang iyong buong kakayahan. Gumalang na sinabi naman ni Galzariang na salamat po. Gagawin ko ang lahat para maresolba ang usaping ito. Pareho silang napatingin ng palihim sa isa't isa, na para bang may tahimik na pag-unawa sa pagitan nila. Halata sa kanilang mga ekspresyon ang pag-iingat at pagdududa, na tila sinusukat ang intensyon ng bawat isa. At lumipat ang eksena sa mga inn na ito. Mula sa loob ng inn, tahimik na nagme-meditate ang ating bida. Nakaupo siya ng tuwid, nakapikit ang mga mata, at ang paghinga ay mabagal at kontrolado. Ang paligid ay payapa, tanging ang mahinang paggalaw ng hangin at ang bahagyang paglangit-ngit ng kahoy sa loob ng silid ang maririnig. Mariin na nakapikit ang ating bida. At naiisip niya ito na napabulong na sinabi na salamat sa pakikipaglaban ko kay Yanhua. Umabot na sa 80% ang mastery ko sa aking Immortal Crane Secret Arts. Kung isa sa alang-alang ang ikli ng panahon na nag-aral ako. Dagdag pa niya na isa itong tunay na kahanga-hangang tagumpay. Inaasahan ko kung gaano pa kalakas ang aking Immortal Crane Secret Arts kapag nakuha ko na ang buong mastery nito. Biglang namang napamulat siya ng mata nang may tumawag sa kanya na Young Master. Ito pala ay si Guangtou na sinigaw pa na nabalitaan mo ba ang balita? Tumugon ang ating bida sa kanya na anong balita. Ibinuka ni Guangtou ang kanyang kamay na sinabi niya na sinasabing may isang hindi kilalang dakilang mandirigma ang pumatay sa slaughterer ng Heavenly Blade Sect sa pamamagitan ng isang suntok lang. At inanunsyo rin niya na dudurugin niya ang Heavenly Blade Sect kung gagawa sila ng kasamaan sa hinaharap. Napangiti naman ang ating bida at sinabi sa isip na hindi kilalang dakilang mandirigma. Hindi ko naman eksaktong sinabi na dudurugin ko sila, pero... At sinabi ng ating bida kay Guangtou na napakahusay naman yan. Napasabi naman sa kanya si Guangtou na anong klaseng reaksyon yan. Napaliit ang mata niya na may kumislap sa gilid habang may napagtanto na sinabi na maaari kayang. Napapikit na nakatungo ang ating bida na sinabi niya sa isip na gaya ng inaasahan. Alam niya na ako yun. Biglang sinabi naman sa kanya ni Guangtou na nagseselos ka ba? Hindi naman makapaniwala ang mukha ng ating bida na napatingin kay Guangtou. Nakangisi si Guangtou na sinabi pa niyang nakangiti na pakiusap, huwag. Astig ka naman, at ang hindi kilalang mandirigma ay kahanga-hanga rin. Sinabi naman ng ating bida sa kanya na astig ako, at ang dakilang mandirigma ay mahusay. May malaking pagkakaiba ang astig sa mahusay, di ba? Masayang sinabi naman ni Guangtou na ang tumayo para protektahan ang isang tao. Iyan ang pangarap ko. Dagdag pa niya habang napatikom ng dalawang kamao na tumingala sa langit na sinabi na iniisip ko rin na dapat akong mag-ensayo para protektahan ang iba. Nakangiti naman ang ating bida na nakatingin kay Guangtou na sinabi niya sa isip na naiintindihan ko ang nararamdaman niya. Kung ang isang tao ay nagsisimula palang pumasok sa mundo ng martial arts, paanong hindi bibilis ang tibok ng puso nila kapag nakarinig ng ganoong balita? Sinabi pa niya habang napasuntok sa hangin si Guangtou na pero Guangtou. Dapat mong malaman ito. Napaseryoso siya ng mukha na sinabi pa sa isip na bagaman ang ganoong bayaning buhay ay mukhang astig sa labas, ang taong sangkot ay kailangang dumaan sa hindi mabilang na krisis sa isip. Tahimik siyang nakatingin lang sa ibaba na sinabi pa sa kanyang isip na ang bayaning gawa sa likod ng magarbong anyo ay nangangahulugan ng patuloy na pag-overcome sa nararamdamang hiya at kakulangan. At ilang sandali pa, makikita ang inn. Gumalang na sinabi ni General Manager na ang mga gawain sa Great Star Trading Company ay maayos na umuusad. Sinabi pa nito habang may hawak na aklat na pumunta ako rito dahil sa ledger na ibinigay mo sa akin noon. Habang may binabasa ang ating bida sinabi niya sa isip na ang ledger na itinago ni Yatian mula sa mga night traders ng Shandong. Ibinigay ito sa ating bida habang sinasabi ni General Manager na swerte naman at ang nakatagong lengguwahe sa ledger ay base sa encryption system na madalas nating ginagamit. Kaya, na-decode ko ito ng walang hirap. Isa itong record ng mga paglilipat ng pera. At pagkatapos, tahimik na binuksan ito ng ating bida.
Sinabi pa sa kanya ni General Manager na si Yatian ay personal na namumuhunan sa ilang mga trading company sa Central Plains. Nang suriin ko ang kanilang kita, medyo mataas ito. Kung papayag ka, gusto kong subukang makisali sa mga grupong ito. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na hindi tayo dapat mabuko. Nakatingin sa kanya si General Manager habang binabasa niya ang aklat na sinabi nito na hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Hindi lang iisang tao ang namumuhunan sa isang trading company. Madalas ay may mga grupo ng ilang dosina o daan-daang tao. Kung ang mga taong yun ay hindi magiging sakim, hindi nila ito mapapansin. Tiniklap na ng ating bida ang aklat at sinabi na naintindihan ko. Kung ganoon, pakiusap, asikasuhin mo yan, manager kong. At may inaabot siyang papel habang sinasabi na at maaari mo bang tingnan ito para sa akin? Nagtatakang napatingin naman dito si General Manager. Sinabi pa ng ating bida habang naalala ito na kaya mo bang ID code ang encryption na ito? Binasa ng tahimik ni General kung ito. Napahawak siya sa baba habang nakatingin sa nakasulat sa papel na sinabi niya na isa itong napakahirap na encryption. Imposible ito sa aking hamak na kakayahan. Napahinga naman ang ating bida sa kanyang narinig. At napatingin siya nang may gulat sa mukha nang marinig niya ang sinabi ni General Kong na pero may kilala kong kayang mag-decode nito. Napatanong naman ang ating bida na sino. Tumugon ito sa kanya habang makikita ang matandang ito na ang aking master. Napasabi naman ang ating bida na si General Manager Zhang. Sumagot sa kanya si General Kong na kung ang master ko ang gagawa, tiyak na madedecode niya ito. Napangisi ang ating bida na sinabi niya sa isip na ang masungit at mapili naming General Manager ay kayang mag-decode ng ganito kahirap na cipher. At lumipat ang eksena sa Great Belief Family. Napasabi si General Manager Zhang na ano ito. Nakangisi ang ating bida na sinabi niya na mabubuting halamang gamot para sa kalusugan. At ito naman ay bagong coat, at bumili rin ako ng ilang magagaang na damit para sa tagsibol para maisuot mo ng komportable. Ang mga damit na ito ay gawa ng isang sikat na mananahi mula sa Wuhan. Napapikit si General Manager Zhang at sinabi na kaya bakit mo ako binibigyan ng mga patibong na ito. Bahagyang napangiwi ng labi ang ating bida na sinabi niya na patibong. Hindi po, mga regalo ito. Sumagot sa kanya ito na regalo pala ha. Nakangising sinabi pa ng ating bida sa kanya na gusto ko lang po magpasalamat sa pagpapakilala ng ganoong kahusay na disipulo. Napahinga naman ito at sinabing nakapikit sa kanya na itigil mo ang pagsasalita ng kalokohan. Sabihin mo na lang kung anong gusto mo. Sumagot naman ang ating bida sa kanya na gaya ng inaasahan, talagang nababasa mo ang mga tao. Kinukuha niya ito sa ating bida at sinabi na ang linaw naman ng mga nakatagong intensyon mo. Kaya paanong hindi? Tumawa na lang ang ating bida. At pagkatapos, ay tahimik niyang kinuha ang papel sa kanyang loob ng damit. Inabot niya ito habang sinasabi na pakiusap, ID code niyo ito para sa akin. Binasa niya ito habang napahawak sa bibig na napasabi na ano. Dagdag pa niya habang makikita ang papel na medyo mahirap na cipher ito. Tumayo ito habang sinabi sa kanya na pumunta ka rito mamayang gabi. Nagulat ang ating bida at sinabi na ganoon. Kabilis. Naglakad ito habang sinasabi sa kanya na tama yon. Pagpunta mo, bumili ka na rin ng isang bote ng alak. Sumagot ang ating bida na naiintindihan ko po. Tahimik na binuksan ng ating bida ang pintuan. Biglang siyang napatingin nang sabihin sa kanya nito na maayos ba ang lagay ng batang yon. Makikita ito na nagbubukas ng libro, na nakangiti naman ang ating bida na nakatingin sa kanya. At sinabi na opo, napakahusay ng lagay niya. Muling sinabi sa kanya nito na kung ganoon, sapat na yon. Napapikit ang ating bida habang papaalis na masaya. Binuksan ng todo ang pintuan at aalis na. At ilang sandali pa makikita na nawala na ang ating bida. At dito na po nagtatapos ang ika-69 na kabanata.